Another day, another Jayfern's wife story. Nagsimba kami ni Jayfern at pag-uwi namin, nakaalpas na itong mga sisiw na nasa brooder. May maliit na butas pala yung net doon, kaya nakalusot ang mga sisiw. Hindi naman umuulan nung time na yan, kaya inayaan na lang namin ang mga manok na nakaalpas. Mamayang hapon na lang namin sila ibabalik sa brooder. Hahayaan na lang muna namin sila diyang makagala para sila makapulpog dahil mainit na rin ang mga katawan ng mga sisiw na yan. September na nga ngayon at hindi na masyadong nag-uulan ng malakas kaya nagsisimula ng mangitlog itong mga manok namin. Yung white broodhen namin ang unang nangitlog at itong golden boy Gilmore broodhen namin ay nangitlog na rin. Ayan. Ulam mo na ang iyong itlog. Yung ibang mga broodhen namin ay nanlulugon pa kaya hindi pa nangingitlog. Start na ng breeding season kaya maya-maya ay mag-iitlogan na rin ang mga yan. Pagkatapos naming magpatuka ng mga manok nung hapon ay dumiretso kami ni Jayfern dito sa manukan at balak naming mamitas ng kalamansi. Puno na ulit ang cording area namin dahil nakatali na lahat ang mga bagong harvest na stag na galing sa range area. Doon sa bandang dulo itinali ni Richard ang mga bagong harvest na stag dahil doon ang mga bakanting talian. Tapos na rin magpatuka ng mga manok si Richard nung dumating kami kaya tahimik na ang mga manok. Sinabihan ko muna si Jayfern na siya ang mag-video dahil mamimitas ako ng kalamansi para hindi kami gabihin pag-uwi. Habang namimitas kami ng kalamansi dahil tinulungan ako ni Richard, ay pumunta na dito si Jayfern sa range area. Inobserbahan niya ulit ang mga manok at yan ang laging ginagawa niya kapag pumupunta siya dito sa range area para naaagapan kung may sakit man ang mga manok. Kunti na nga lang ang mga manok dito sa range area dahil na-harvest na ang mga stag. Madami na kasing matatapang dito, hindi na pwede silang alpasan dahil lagi nang nagpapaluan kaya nilagay na sa cording area. Kapag nag-harvest kami ng manok, ay nilalagay muna namin sa tangkal ng ilang araw at pagkatapos ay dinadala na sa cording area na naka-scratch pen. Sinasanay muna namin sila doon sa bagong environment nila para kapag tinali namin sila ay hindi sila manibago. Pagkatapos noon ay itatali namin sila ng naka-scratch pen para hindi sila magtatalon doon sa talian. At kapag sanay na silang nakatali, yung hindi na sila naglililipad at hindi na rin hila ng paa nila, saka na namin tinatanggal ang scratch pen. Dahil sanay na nahapon ang mga bagong harvest na mga stag, lagi kong pinababantayan kay Richard tuwing hapon para nakikita niya kung may lipad ng lipad na mga manok dahil baka mapilay kapag ganun. Pinaalis muna namin sa talian ang mga manok na bagong harvest na lipad ng lipad kapag hapon at sa tangkal muna namin sila nilalagay magdamag. Tiyagaan talaga ang pag-aalaga ng manok at kanya-kanya ding paraan paano alagaan ang mga manok. Bukod sa magastos na nga ang mag-alaga ng mga manok, ay kailangang nakatutok tayo lagi sa kanila. Lagi naming tinitingnan ang kanilang mga mata, ilong at laging hinahawakan ang katawan para malaman namin kung payat sila or sobrang taba. Maya-maya pa ay bumalik na sa cording area si Jayfern at niyayaan na akong umuwi. Alay, magkano po ang kalamansi? Dami lang dami. Yan, kalamansi. Dahil bunga. Sabi ko kay Jayfern ay magbi-video muna ako ng mga bagong harvest bago umuwi. Si Richard. Ano to? Pusong... ARL yan. Ay, sanay na sa tali. Taglit nga, tinang nga. Pogi yan, oh. Nakatali na ang mga bagong harvest. Ito, puro mga bagong harvest yung mga may palong. Dapat ito ni bantayan. Marunong na. Ito pa. ARL.
Yun pa, may mga palong na yan. 15 heads ang tinali dito. Hindi mo alam. Yung iba na sa tangkal pa. Ah, dito na lahat. Nandun si Suta, ayun. Nandun. Alin? Nandun. Ito, mga bagong tali dito? Ay, may mga palong. May bagong tali. Ayan. Pag may itim sa pahana, kunti lang, suta ang tawag. Anak ito ng golden boy. Mga bagong tali. Ayan. Habang nag-iikot nga ako sa cording area at tinitingnan ko ang mga bagong harvest ni Richard, nakita ko itong si Sota ay naglililipad. Sanay silang humahapon sa mataas, kaya nung nandito na sila sa talian ay gusto pa rin sa mataas humapon, kaya naglililipad. Hindi pwedeng ganyan ang mga stag dahil baka mapilay ang kanilang mga paa kapag naglilipad. Kaya sota. Ito pa mga bagong tali. Kada hapon, Richard, bantayan mo, nagtatatalon yung iba. Ilan tong bago mong tali? Ilan lahat? Ha? Ilan lahat? Ah, ito hindi ito bagong tali. Yan, ARL din yan. Mga bagong harvest. Itaob mo yung painuman nila. Tsaka yung gusto mo yung malaki yan. Wait, Malaki yan dito. puting-puti ang ano. Mga rubber ball feeder nga ang ginagamit naming patukaan ng mga nakatali sa cording area. Lagi namin sinasabihan si Richard na pagkatapos niyang magpatuka at magpainom, kailangang itaob ang mga feeder ng mga manok sa cording area para maiwasang mainuman ng mga palaka at mga daga ang kanilang mga patukaan. Sweater Boston. Malaki. Malaking manok nga daw itong sweater Boston Stag, sabi ni Jay Fern, kaya hinawakan ko rin. Wala na kaming nangungurit na mga stag ngayon, kaya lagi ko silang nahahawakan. Yung hatch broodcock na lang ang hindi ko dyan nahahawakan dahil sobrang tapang niya na mamalo. Pero lahat ng mga stag ngayon ay mababait lahat, walang nanunusik. Nasanay kasing laging hinahawakan ni Jay Fern, kaya maaamo sila at mababait. Mag-aanim na buwan pa lang itong mga bagong harvest naming mga stag. Anim pa lang? Nag-aanim. Katapusan yata ng... Nag-aanim pa lang. Pauwi na nga kami at nilagay ko na sa bag ang mga napitas naming kalamansi. Alas 6 na nga, kaya umilaw na ang aming solar light. Matibay ang solar light na yan dahil 3 taon na yan. Matagal na yan. 3 taon na. Shoutout nga pala kay Mark Anthony Fernandez. Hindi siya yung artista, isa siyang newbie breeder. Good luck on your breeding journey. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!